Magsitayo na po ang lahat. At tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirap sa timbos niyang bayan. Nagpupuri na hirap, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritu sa aming kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matandanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao ay nagbabalak ng walang kabuluhan? Handang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus. Ang inyong hinirang, sinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na ipangangaral ang buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang ng nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ang lahat ng itong binabalak nila?
mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igubo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang puon ng iyo'y sabihin, at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng puot, yaong mga hari na hintakutan, at tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari ng Siyon. Aking ihahayag ang pinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon. Ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng paluyok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kayong kay Kristo nabuhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang pareseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya ay nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Maipapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan gagaling at kung saan paparoon. Gayon din naman ang bawat ipinanganak sa espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Happy Easter po sa ating lahat. Nasa pangalawang linggo na po tayo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pangalawang linggo na ito, ang mga pagbasa naman ay patungkol sa mga ginawa ng mga apostoles, tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Pagsasabi lamang na pagkatapos nilang maranasan, masaksihan ang muling pagkabuhay
ng ating Panginoong Kristo, sila ngayon ay nangangaral. Kaya ang ating unang pagbasa hango sa gawa ng mga apostol na ating narinig, kung baga dito, dahil sa mga kababalaghang ginagawa na ng mga apostoles sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na muling nabuhay, sabi dito, noong mga araw na yun, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, kasi noong si Pedro at si Juan papasok sa templo, merong isang pulubi na nangihingi. Inaasahan niyang bibigyan siya ng barya o kusing, pero sabi ni Pedro, ginto o pilak, wala ako. Kung anong meron ako, ibibigay ko sa iyo. Sa ngalan ni Jesus Nazareno, tumayo ka. Nakatayo yung pilay na pulubi. Aba, higit pa sa using o barya na kanyang inaasahan ang kanyang nakamit. At dahil doon, yung mga nagagawa na ito ng mga apostoles, na hinuli sila, sinabihan na wag nang ipangaral si Jesus. Pero hindi po mapipigilan yung nag-uumapaw na saya dahil sa karanasan nila sa Panginoong Hesukristo. Pero dito nga, sa patuloy na pangangaral ni na Pedro, nanalangin sila, nayanig ang pinagtitipunan, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo ay dapat maging muling pagkabuhay din natin. Yung pangyayari na naganap sa muling pagkabuhay ng Poong Jesus Nazareno ay hindi lang ito pangyayari na exclusive sa Kanya, kundi sa bawat isa sa atin. Sabi ni San Pablo, kung tayo'y namatay kasama ng Panginoong Jesus, tayo rin ay babangon kasama ng ating Panginoong Hesukristo. At kung hindi nga, kung baga sinasabi lagi ni Pablo, kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus, walang saysay ang ating pananampalataya. Kaya naman, dito makikita natin na ang Poong Jesus Nazareno at ang kanyang muling pagkabuhay ay kailangan lagi nating panghawakan. Hindi po ito pwedeng paghiwalayin. Hindi po tayo pwedeng magkaroon lang ng debosyon sa Poong Jesus Nazareno na nagbata, tumanggap ng mga pasakit sa Kanya upang ipadama sa atin ang Kanyang pagmamahal. Kailangang tingnan natin na kahit sa bandang huli ng Kanyang hininga, nagpakita siya ng Kanyang pagmamahal. Namatay siya, oo, pero doon niya pala ipapakita ang Kanyang kapangyarihan. Kaya nga, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, ito po yung laging dapat magpalakas ng loob sa atin. Dito naman sa ating Ebanghelyo, merong isang Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya ay nagsadya kay Jesus. Rabay, nalalaman po namin kayo'y isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. Alam ni Nicodemo, banal ang Panginoong Jesus. Dahil kung wala sa Kanya ang kabanalan, hindi magagawa ni Jesus ang mga pagtuturo at kababalaghang nagagawa niya. Pero bakit gabi? Maari bang ayaw niya na may makakita sa Kanya? Maari ba na siya ay nagsasaliksik pero gusto niyang personal na makaharap ang Panginoong Jesus? Siyempre, pag umaga, hapon, napakaraming tao. Sumagot ang Panginoong Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagharian ng Diyos. Maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagharian ng Diyos.
Sumagot si Nicodemo, paano pong ipanganganak na muli ang isang tao kung siya'y matanda na? Pwede pa ba siya makabalik sa sinapupunan ng kanyang ina? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya pagharian ng Diyos. Sa binyag, tayo ay ipinanganganak na muli. Unang kapanganakan mula sa ating magulang. Amen? First birth, mula sa ating nanay. Pero sa pangalawang pagsilang, sa pamagitan ng binyag, tayo ay nagiging anak ng Diyos at ang Diyos ay tinuturing tayong kanyang mga anak. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kung kayo'y mananalangin, ganito ang inyong sambitin. Ama namin, sumasalangit ka. Pagtawag sa Ama ng Poong Nazareno na atin ding Ama. Di po ba? Kapag ang bata, magsasabi siya, Ma, Pa, ano ang sagot ng tinatawag niya? Ano yun, anak? Relational. Relational. Ano yun, anak? Kaya nga kapag dinadasal natin yung Ama namin, namnamin natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Nangyari ito sa pamagitan ng pagtanggap natin ng sakramento ng binyag, sa pamagitan ng tubig at pagpapahid ng langis. Mga kapatid, opo, second birth, ang binyag para sa atin. At sana nga po, ating laging alalahanin ang biyaya ng binyag na kung saan tayo ay naging anak ng Diyos, kabilang sa simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo at tinatawag tayong mga Kristiyano. What a dignity! Ito po yung ating dignidad bilang tao. Kaya nga po, ang ginagabayan ng Espiritu Santo, mas lumalalim ang kanyang relasyon sa Poong Jesus Nazareno, sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, opo, sana po yung ating mga pinagdadaanan sa buhay, namnamin natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo na nagtagumpay laban sa kamatayan, nagtagumpay laban sa kasalanan at anumang paghihirap, nagpapahirap sa tao. Tayo ay tinatawag ng ating Panginoong Jesucristo na makihalo, makisali, makihati sa kanyang muling pagkabuhay. At sana, sabi ni Saint Augustine, dapat tayong maging bayan ng Diyos ng muling pagkabuhay. We must be an Easter people. Ang tunay na deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay tunay ding deboto ng kanyang muling pagkabuhay na kanyang ibinibigay sa bawat isa sa atin. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamagitan ng ating binyag, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Bilang mga tagapagmanang kasama ni Kristo, makalalapit tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama, tingin mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa lupa, naway mabuklod upang maging salamin ng ganap na pagkakaisa ng Santatlo, ang kaisahan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong mga anak. Ang mga binyagang Kristiyano, naway lumago sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong mga anak. Ang mga alipi ng takot, naway maging malaya bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong mga anak. Ang mga walang pananampalataya, naway sikapin nating mahikayat sa pananampalataya at pagpababinyag. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang iyong mga anak. Ang mga kapatid nating namayapa,
naway muling mabuhay sa kaluwalhatian ng banal na Santatlo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, sa aming pag-aalay ng mga panalangin, loobin mong makaisa kami ng Espiritu na nananahan sa iyong mga anak at kay Kristo na iyong anak at aming tagapagligtas at Panginoon na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuling marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang maklob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buong buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa iyo, tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala, pagkat kapit